Okay, Mark chapter 5. Ito po ay may connection sa camping, yung sasabihin ko sa inyo. Ito po yung matagal na pong sinasabi, pero maganda pong ipaalala sa atin ang patungkol dito. Meron pong mga nasesos po ay nagpunta sa isang lugar pagkatapos sa nakasalubong. Meron siyang dinaanang sementeryo. Ngayon doon sa sementeryo, merong mga taong grasa, no? Hindi naman specific na taong grasa, pero mga taong grasa sila. Mga yung madumi na talaga. Ngayon, nung nakita siya, may nangyari. So, isa-isahin po natin dito sa verse 1. Sabi niya, no? Garasenong inaalihan ng masamang espiritu. No? Makikita po ito sa tatlong lugar. Dito po sa Matthew 8, Lucas 8 at saka dito sa Mark 5. Ang pag-aaralan po natin ay yung part ng Mark. Ang sabi niya, dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng Geraseno. Okay. Ang Geraseno po, ito pong lugar ng pinagkaanuhan ito. Sabihin natin, ano ang mas malapit sa Manila? Luzon o Mindanao? Kasi dito tayo. Ano ang pinakamalapit sa noong unang panahon kasi nire-require nila ni Lord na lahat ng mga kalalakihan sa buong Israel mag-camp. Kailangan nila magpa-expose sa anointing. Hindi naman sila kakasya, isipin mo, may daming tao paano magka-camping yan? Papasok ba sila sa templo? Hindi naman ganun sobrang laki na akala mo stadium yung templo, hindi. Selected na tao lang ang pwedeng pumasok doon. Tapos yung kinuwento ko po sa inyo nung last time, yung templo kasi nahati yan sa dalawang kwarto eh. Yung outer court tsaka yung inner court. Yung outer court, nandun yung mga pare, naghahain sila ng yung kumbaga, pinoprocess nila yung offering nyo. No? Inaayos nila yan. Ngayon, doon sa outer court, yung unang kwarto, may katabi siya na pangloob na kwarto o inner court. Ibig sabihin, hindi ka makakapasok doon sa loob, doon sa inner court, hanggang hindi ka dumadaan sa outer court. Pero bago ka dumaan doon sa outer court o inner room, doon ka muna sa labas. Siyempre, tama? No? Ngayon, yung tao, papasok sa templo, dadaan muna siya ron sa gate, kaya yung outer court o yung unang kwarto. Pagkatapos nun, makakapasok ka na doon sa loob. Ngayon yung mga pare, yung mga general o kumbaga yung mga generic na pare, doon lang sila sa labas. Bawal pumasok doon. Hindi ka makakapasok doon. High priest lang ang pwedeng pumasok doon. Ngayon, maganda pong ma-describe ko sa inyo na pagkapapasok na yung high priest doon sa inner court, ano bang nandun? Ano bang mga appliances ang nandun? Hindi naman siya appliances, pero nandun po yung Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, nandun yung tungkod ni Moses na tanda-tanda na, pero nung binaon sa lupa, tumubo pa. Pagkatapos nandun yung sample ng mana. No? Nakatakip na ganun yun. Kaban yun parang box yun na mayroong na box siya na may takip. Tapos sa ibabaw nung box, meron dalawang anghel na naka-spread yung pakpak nila, tapos nakatingin sa gitna. Ngayon, doon sa loob nung Ark of the Covenant, andun din yung utos ni Moses. No, huwag ka papatay, huwag kang ganito, ganun, yung 10 utos, nandun lahat yan. Na nasulat sa tablet. No, kaya noon may unang tablet, di ko lang alam kung anong version ng Android yun. No, pero may unang tablet na ron, tablet ng bato. Ngayon, sila ay nakatingin doon sa yung mga anghel, nakatingin sila doon sa tablet, doon sa loob ng box, no, parang ganito, nandun, nakatingin silang ganyan doon sa yung Bible kasi nakasulat sa bato nandun, nakatingin sila at nakikita nila yung mali mo. Lahat ng mga pagkakasala mo, pagkukulang mo, sinasadya at hindi, nakatingin silang ganun at nakaspread yung pakpak nila. Ibig sabihin, lagot ka. No? Lagot ka. Ngayon, ang ginagawa po ng pari nun, kukuha siya ng dugo, yung dugo na pinas lang.
Pagkatapos noon, yung dugong yun, ibubuhos niya doon sa ibabaw nung takip. No, ilalagay niya ron. So, sa halip na makita yung nasa loob, ang makikita yung dugo. Hindi niya makikita na yung anghel, hindi niya makikita yung batas, yung mga utos. Hindi niya makikita na nagkamali ka, nagkasala ka kasi napatungan ng dugo eh. So parang natakpan, no? 'Yun ang ginagawa ng mga sacrifices ng mga tao ng madugo. Madugo. Isipin niyo nung unang ginawa ni Solomon yung unang templo ang inoffering niya. Nagsisimula pa lang construction 20,000 na hayop. Isipin mo, dumadaan ang dugo yan, umaagos ang dugo sa mga sakripisyo na puro buhay ang ibinibigay. Tapos, sa palagay nyo kayo, hindi naangal yung tupa na isa siya sa mga papatayin doon. Hindi kaya naangal yun. Siyempre, ayaw niya. Pero kaya isa-sacrifice mo nga Kasi hindi matatayo ang templo kung walang magsasacrifice. At ito ang ginagawa po natin na kailangan ng bawat buhay natin ay sakripisyo sa Diyos. Dapat willing kang mamatay. Kaya nga sabi niya ganoon kung hindi mo magagawa yan, you are not qualified. Hindi ka karapat-dapat, sabi niya ganoon. Ang buhay natin ay sakripisyo. Bakit kasi? Dumating yung pinakasakripisyo, hindi lang naman tayo nagsasakripisyo, pero kasi nauna sa atin ang anak ng Diyos na nagsakripisyo. Yung dugo niya ang nilagay doon. Kaya nga sabihin natin, kawawa naman yung mga workers na parang nasayang ang buhay nila. Alam niyo yung si Jevani nag-open ng account sa PPI. Maliit lang naman ang maintaining balance na nag-open siya. Ngayon, sabi niya gano'n, kailangan daw ng yung bill ng kuryente na nakapangalan sa kanya. Sabi niya, nangungupahan lang kami, hindi nakapangalan sa akin yun. Pinakuha po siya ng barangay clearance si Jevani. Ngayon, nung sinabing na in-interview pa siya, sabi sa kanya, nakita kasi na nakatapos siya At nalala ko yung pinakaunang gitarista dito, si Henry, si Henry Tejada. Uncle mo ba? Pinsan mo, Pinsan ni Jack yung ngayon. Di tinatawag-tawag, andun si Pedro, tapos si Henry ganyan. Ngayon, meron yung MC bakla. Ini-interview siyang gano'n Sabi niya, anong trabaho mo ngayon? Mga ganon-ganon. Sabi niya gano'n nagsaserve ako sa church. Sabi nung bakla. Sabi gano'n nung tinanong si Henry. Sabi niya gano'n nagsaserve ako sa church. Isipin mo 20,000 ang sinakripisyo bago mag-start ang construction ng templo. Alam niyo nung natapos yan, sa sobrang pinagpala at pinayaman ng Diyos si Solomon, nung natapos na yung templo, 200,000 na ang in-offer niya. Isipin mo yun. Ang isang kamelyo nung presyo ng isang kotse ngayon Isipin mo kung ilang sakripisyo ang binigay nila para matayo ang templo, para matayo ang kingdom ni Lord. Isa ako doon sa 20,000 na yun. Isa ka doon sa 20,000 na yun. Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, yung natandaan niyo ba yung binigay ng bata na sabi nila kailangan natin ng pagkain. Kailangan pakainin yung 5,000 lalaki, meaning lalaki lang kasi binilang nila. Paano naman yung mga asawa at saka yung mga anak-anak? So sa estimate nila ng mga scholar dito ay nasa 12,000. Ngayon, hindi mapakain, hindi makagalawan Diyos Ngayon, merong nag-offering. Ano yung offering na yun? Sayang. Sa kampo dapat tuturo ito Nauna na kayo. Ano po nangyari? May nagbigay ng 2 isda at saka 5 tinapay. Na kumbaga paano naman yung bata? Sa kanya yun. Pinag-ipunan ko to. Parang hinanda ng nanay ko to. Dahil ayaw ng nanay ko na mapahamak ako, magutom ako, kaya mapagod ako. Pagkatapos ngayon, para sa akin to Mga kapatid, ang bawat isa po sa atin ay dapat maging isang katulad ng tinapay na yun. Na willing ibigay na sa halip na yung linggo mo ay ipahinga mo na lang, pero ibibigay mo pa yung 2-3 oras para sa pagsunod sa Diyos. So, palagi niyo ba nakakalimutan ng Diyos yan? Meron pong isang tao na ang pangalan po niya ay hindi siya Kristiyano, hindi rin siya Hudyo, pero napakamatulungin niya, napaka-giver niya.
At nung time na nag-start na ang born again, yung meron ng maboborn again, ang unang-una, siya yung unang-unang taong pinili ng Diyos na nagpadala pa ang Diyos ng anghel na sabi ng Diyos, no? Pinaparaphrase ko, ibig sabihin yung binabago ko, and yet ganun din ang ibig sabihin, paraphrase. Sabi ng Diyos gusto ko siyang unang maborn again sa mga hentil. Sino yan? Si Cornelio. No, kasi akala ng mga Hudyo, sila lang ang maboborn again, sila lang ang pwede maborn again. Pero dahilan sa pagiging giver niya, masakripisyo siya. Nasalip na pagkain ng mga anak ko to, sa halip na dapat yaman ko na to, dapat savings ko na to, pero binigay pa rin niya ng binigay. Ano nangyari? Nakita ng Diyos yun at ang sabi ng Diyos, isa siya, sabi niya, gusto ko siya ang unang maborn again sa mga hentil. Ibig sabihin, yung mga taong hindi Hudyo, siyang gusto kong unang makatanggap ng pinaka-greatest pa, no? Na blessing na pwedeng dumating sa tao, ano yun? Yung maligtas. Dahilan sa giving. Ngayon, isipin niyo po, 20,000 na hayop ang ginilitan. Ibig sabihin, di kaya yung isang tupa ron nagko-complain na may pangarap pa ako, mga ganito, ganyan. Pero mga kapatid, hindi mo maibibigay ang buong buhay mo kung hindi mo maibibigay 3 oras ng linggo mo. Hindi ka masisimulan kagad ng Diyos dun Ngayon, pwede kang magsinako. Ano ba yung sinako? Yung ginagaganon? Tama ba yun? Penitensya. Ginagaganyan. Di talagang sugat-sugat siyang ganyan. Tapos ang mangyayari, nakikita rin niya yung krus, papako siya. Talagang pako yun. Alam niyo ba yun? Talagang papakuin ka na nakaganong ka ron. Nakatali ka nga lang. No? Ngayon, sabi nga nung isang nagpapako sabi niya gano'n nung gabi before na magpa-penitensya siya at magpapako siya, sabi niya, nakikipag-inuman siya, sabi niya, tama na, hindi ako pwedeng malasing, ipapako pa ako bukas Pwede nung hindi nakapako na siyang ganyan, no? Pagkatapos nung ilang sabi niya, hindi ko na kaya, baba niyo na ako. Di binaba siya. Saan diretso? Di sa ospital. Papagamot. No, pagkatapos, kinabukasan, nasa inuman na naman. Tingnan, hindi sakripisyo yun Pero doon sa 20,000 na yun, kailangan, dapat isa tayo. Isa tayo. Tapos, kung hindi man ikaw yung una nagsimula, doon sa 200,000 para matayo ang templo, dapat isa tayo doon. Nakuha niyo mga kapatid. Hindi lahat ng gusto mo nasusunod. Hindi lahat ng pangarap mo nasusunod. Kasi dapat palitan mo na yan, nasa Galatia 2:20 yan na ang pangarap ko ngayon, hindi na ako. Hindi na yung gusto ko. Hindi na gusto ng iba, kundi gusto na ng Diyos sa akin. No? Ngayon, ito pong itong lugar na to ng Geraseno, ito yung pinakamalayo doon sa campsite o doon sa templo. At lahat ng mga tao ron, ang sinasabi nila, dito na lang tayo mag-camping, manood na lang tayo. Ayaw pumunta ron. Ayaw magpa-expose. No, ayaw niya magpa-expose sa anointing. Alam niyo mga kapatid, nakarating na po ako sa camp meeting ni Kenneth Hagin. Yung simbahan nila. Kami ni Pastor Danny, nagpunta ron, grabeng ginaw. Winter yun. Hindi ako nagkakamali, winter, mga something na February yun. Nagugulat ako, yung merong doon sa harapan nila, merong fish pond. Ngayon, doon sa fish pond na yun, siyempre may fish. No? May karpa ron, koi. Alam niyo, tapos meron ang laki-laking bibi. Hindi naman itik yun bibi na swan. Yung swan, nakaganon lang siya, chill lang siya. No? Pag ganon-ganon lang siya, di siya naalis, nakaganon. Di, lumapit kami ni Pastor Danny, di ginanon namin yung tuwig. Pag dikit ng kamay namin doon sa tuwig, nasaktan kami sa sobrang lamig. Pero nataka ko, ba't yung mga isda hindi giniginaw? Tapos yung bibi, yung swan, nandun lang siya. Kami, nanginginig na kami na sa ginaw, naka-jacket na kami yan, Nakakita kami ng isang building doon, hindi nakalock. Doon kami nag-standby. Bakit? Mainit Hindi nila nilalak yung nila. Yung mga building nila doon sa yung kay Kenneth Hagin. Hindi. Ngayon, itong mga taong ito, dahil sa anlayo, magastos, ma-effort, nakakapagod, hassle. Paano yung mga iiwanan nilang lahat na ganon? Alam niyo po,
May nakalagay po rito sa ano, dito sa, hindi ako nagkakamali, I think ano to eh, Exodus o Leviticus. Ang sabi niya, ang sabi kasi nila, paano yung mga lupa namin doon? Paano yung mga hayupan namin doon? Paano yung mga bahay namin doon? Paano yung mga negosyo namin doon? Ang daming mga kaaway, ang daming magnanakaw. No, yung mga Pilistino, sinusunog nila yan. Pinupuntahan nila yan, tapos kinukuha yung mga hayupan nila. Kumbaga parang mga predator yan, inaagaw. Perwisyo yung mga yan. Alam niyo, sabing gano'n ni Lord, sabi niya, sa pag-camp niyo, pipigilan ko yung mga kaaway niyo. Ako magbabantay ng ari-arian niyo. Yun ang sinabi ni Lord. Kaya pwede ka mag-camp. Pwede ka mag-camp. Required kasi silang humarap doon sa templo. Ngayon, sa pagharap nilang ganyan, no? Dahil andun kasi yung, yung presence ni Lord, kahit na may mga ding-ding-ding-ding yan, napapaligiran ng ding-ding yan, na-absorb nila yung lalong-lalo na yung mga tatay. Bakit yung mga tatay ang required na talagang humarap doon? Kasi sila nagdi-decide sa pamilya. Usually hindi ang babae noon eh. No? Yung tatay ang nagdi-decide sa buhay namin at hindi pwedeng hindi na anointan yung utak na yan. Magkakamali-mali ka. Kaya nga the anointing will make you wise. Pinanood ko kanina yung sinabi ni Pastor Mulo na nakuha niyo mga kapatid. Tapos sabi niya gano'n the anointing will teach you everything. Sabi niya gano'n. No? Kasi yung anointing kapag ka na sa'yo na, nagkakaroon ka ng wise na decision. Hindi po ito yung natural knowledge na matalino yan, valedictorian yan, pero cesarean yan, yung mga gano'n. Hindi yun. Na meron kang insight, meron kang inside information na alam ko to. Nakuha niyo mga kapatid. Naalala ko dati, nung unang panahon, meron kaming exam. Ngayon, may mga kaibigan kami na unang nag-exam, merong isang yung pabibo, na sabi niya, ito yung mga sagot dun sa tanong ng exam nyo. Kanya, kunin nyo, sinulat ko, gano'n. Yung mga klase ko, kinuha nila ng kinuha, gano'n. Kinopia, sabi niya, gano'n, memorize nyo. Ako, na-memorize ko. No? Na-memorize ko yung number 1, letter C. Number 2, letter C ulit. No? Number 3, letter A. So, parang multiple choice parang gano'n. Ngayon, nung na-memorize ko na yun, binibilisan ko memorize na ganyan kasi susunod na kami. No, alam niyo naman yung mga teacher, 15 minutes late, 15 minutes early. Gets niyo po yun. Ngayon, nung andyan na, nag-exam na kami, ang ginawa ko ngayon, ano yung una? C. Susunod C. Susunod A. Ginanong-ganong ko na. Tanda ko Hindi sa matapos Alam niyo mga kapatid, niisip kong ganon, delikado. Alam ko lahat ang sagot Bakit? Sinabi na Hindi ko na nga binasa Delikado. Alam niyo ginawa ko? Nagmali ako ng 2. Bakit? Para hindi? Yung mga kaklase kong suwapang, anong ginawa nila? Pinerfect nilang lahat yan. Alam niyo, pagkatapos noon, sige, uwian na. May anong susunod na pagkikita namin ng teacher, ng subject na yan. Sabi niya, itong mga taong ito, binanggit yung mga pangalan, mag-stay kayo, okay, uuwi. Kinausap sila ngayon, ngayon, bakit daw hindi ako kasali? Sabi ko, di ko pinerfecto hindi ba? Anong tawag doon? Wais. No? So, ano po nangyari? Sabi niya, kapag andun kasi yung anointing sa yun, magiging wise ka sa buhay. No, na parang may isip mo, mapapaganon ka na atras tayo, delikado to. Mayroong wisdom. Merong mapapaisip sa iyo ng Diyos yung etong mangyayari pag ginawa mo yan, etong mangyayari pag tinuloy mo yan. Pero kung walang anointing, walang wisdom, magkakamali-mali ka. Yung mga sinauna pong mga tao, bago sila, yung mga unang Pentecostal, yung mga unang mga born again, bago sila magdesisyon, alam niyo po, nagpapapuspos muna sila. Yung mga mahirap na mga desisyon sa buhay nila, hindi sila basta magde-decide, lalo na kung bibili sila ng mga malalaking halaga ng properties. Hindi mo na magde-decide yan, tapos lilipat sila ng probinsya. No? Hindi mo na magde-decide yan, maghihintayin nilang mapuspos sila. At kapag puspos na sila, magkakaroon sila ng liwanag ba na hindi ko nakita tulo na. Para bang ting, alam niyo yung ganun?
Na parang biglang namulat, nagising yung isip mo na, di ko nakita ito noon na. Matagal na yan nandyan, bulag ka lang. Bakit kasi? Walang anointing eh. So, anong nangyari? Kapag nakita na nila mali ito, bakit kasi yung anointing ang nagbubukas sa isip mo? Ano mangyari? Magde-decide sila na hindi naman naayusin ng Diyos eh. Ipapakita lang niya sa iyo yung mali para magawa mo yung tama. At naalala ko nga, yung mga mag-aaral nun nung naituro ito nung unang panahon pagka nag-exam daw sila, nag-worship. No? Nag-worship. Ang sa akin naman, mag-worship ka, pero mag-aaral ka pa rin. Amen? Ayan. Okay, tulad doon, konting effort lang naman so ano nangyari ngayon? Hindi ko na alam kung anong ginawa ng teacher doon sa mga kaklase ko na kasi hindi naman ako kasali doon No? Naman, kung mali ako ng dalawa lang naman mali, at least pasado. Okay na sa akin 75, huwag ng 74. Bakit? Bagsak, uulitin mo yan. No? Uulitin mo yan. Ngayon, itong mga taong ito sa Gadara, ito yung mga ayaw bakit ang layo? Ang lagi nila sinasabi, magla-live lang kami, dito na lang. Ang hirap nilang pumunta, hindi nila alam na yung anointing doon sa lugar na yon ay magbibigay sa kanila ng talino, magbibigay sa kanila ng proteksyon, magbibigay sa kanila ng guidance, magbibigay sa kanila ng malinaw na isip. At dahil sa ayaw nila, ito po, yung di ba sabi niya gano'n na dito sa the Lord is my shepherd, thou anointest my head with oil. Ano ibig sabihin ng oil na yan? Alam niyo mga kapatid, ano po yung nilalagay niyo sa katawan niyo para hindi kayo kagatin ng lamok? Ini-spray mo sarili mo ng baygon. Ano yun? Yung off lotion. Bakit? Aalis sa'yo yung yung ulo niya sa puno na hanggang sa wasak-wasak na yung mukha niya. Bakit? Meron palang isang insekto na kapag kakinagat siya, yung larvae, yung uod, yung anak nung insekto na yun, pumapasok sa loob ng ilong, nung tupa, doon lalaki. Kinakain nung tupa yung, kinakain nung uod, yung laman nung tupa, kaya binabagsak niya yung ulo niyang ganyan. At kung walang proteksyon, kahit mga Kristyano, inuumpog-umpog na yung ulo. Bakit? Wala na Yun ang kailangan kung bakit kung bakit. Alam niyo, okay nakikinig ng worldly. Kasi walang anointing yung worldly music na yan. Makinig kayo nung minsan, maniwala kayo, yung Hillsong na yun, wala nang anointing Nakuha niyo mga kapatid. May iba, nakikinig pa ng BST and Company. Ano yun? Ha, awitin mo at ikikembot ko. Bakit Yeah, baby, yeah. Gano'n ka lang ngayon. Hindi. Huwag ka lang kikinig riyan. Bakit? Puspos ng sanlibutan yan. Kumbaga, negative yan. No? Hihilahin niya yung positive mo hanggang sa mamaya na wala ka na. Okay po. Yung asido kasi, kaya asido yan kasi may kulang sa kanya. Naghahanap siya ng na libaw ito, may mga positive to Tingnan ko, baka baliktad naman ako. Pero may kulang sa kanyang electron. Parang ganun. May kulang sa kanya na kapag dumikit siya riyan, sisip-sipin niya yung kulang sa kanya. Yun ang asido. Tama ba ako? Try nyo. No? Ngayon, yung alkaline naman, parang sobra. Hindi, basta ganun lang yan. Kaya pinagsama mo yan, gumaganon yan No? Okay po. Yung mga tao ro na hindi na makapag-camp, hindi sila makapag-expose sa doon sa templo, yung nire-require ng Diyos. Alam niyo po, ang dami ng demonyo. Laganap na yung demonyo sa kanila. Nakuha niyo mga kapatid. Daming demonyo. Ayun. Dapat wala ito Wala sa Israel dapat itong ganito. Ano ito? Yung taong grasa? Dapat wala. Pero dahilan sa kulang sa anointing. Ngayon, sa church pa, walang anointing, ganun. Meron. Pero meron tinatawag kasi na corporate anointing. Ano yun? Kaya nga, kapag halimbawa, dyan si Benny, punta tayo. Kasi wala kasang anointing dun sabi ko nga kanina, nagpunta kami kay Kenneth Hagin na, alam niyo po, nakita ko yung anointing ni Kenneth Hagin. Grabe. Nagpunta na rin ako sa, naramdaman ko na anointing ni Morris Cirulo, ni Reinhard Bonnke, yung personal tsaka ni Benny Hinn, na
napalapit pa nga ako ng todo ron. Yung kumbaga, pinatawag pa nga ako ni Benny doon sa mismong stage eh. Tapos nag-pray siyang ganyan. So, naramdaman ko talaga. Pero yung kay Kenneth Hagin, same anointing and yet iba ang pakiramdam. Mas matalas yung kay Kenneth Hagin. Bakit? Kasi si Kenneth Hagin po ay propeta. Si Benny Hinn ay evangelista. Magkaiba yan. No, same anointing, pero parang ganito. Yung saan ba magandang mag-serve? Sa labahan? Sa Baler? Saan pa? La Union? O kung saan pa man. Saan mas malakas ang alon sa pag-surfing? Saan? O doon. Yung tubig ba doon, eh, iba sa tubig dito? Same lang yun. Dagat lang yan. Pero iba yung pagkilos. Ngayon, nung nandun kami kay Kenneth Hagin, habang lumalapit siya, lumalakas yung anointing. Pero pag lalayo siya, nandun kami sa pinakadulo. Alam niyo mga taga-Rema, ganyan eh. No? Nandun sa labas. Bakit? Kasi doon maganda magkwentuhan. Pero kapag kalalayo siya, pinanood ko sa broadcast niya, yung inatenan namin. Alam niyo, ang laki ng pagkakaiba. Ang laki na ng labawas sa anointing kapag live lang. Yung kapag yung video lang, yung panonoodin mo lang video, ang laki ng pagkakaiba. Hindi katulad ng nandun ka. Ang kakaiba ako bihira naman akong bihira ako makaramdam ng yun ay natutumbay na slave, bihira akong magganon. Pero pag nung nandun ako nakaganyan na ako dahil hindi mo maintindihan na nagagaganon na yung kamay mo kasi hindi mo maintindihan kung ano yung nararamdaman mo, parang liquid fire. O parang liquid na apoy sa lakas ng anointing nila. Naggagaganyan na ako. Hindi ko alam kung giniginawa ko, nainitan ako eh. Mararamdaman mo, umaapaw na ganyan yun. Parang yung nasa dagat na gumaganon-ganon yung alon na sa loob ka. Nung tubig na yun, nung anointing na yun. Iba yung lakas ng anointing kapag nandun ka mismo. Ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng dako, pero ang Diyos ay kumikilos sa isang dako. No? Kaya sasabihin mo, bakit pa ako nagsisimba? Dito naman ang Diyos. Hindi. Sabi ng Diyos, magpunta ka sa gathering. Hindi naman simbahan lang yun eh. Sabi niya, do not forsake the gathering of the saints. Yung gathering yan. Yung event yan. No? Na iba kasi. Tapos ang maganda pa po, kapag ka kasi na-expose ka sa anointing, eh, lalo na kung malakas, merong dalawang nangyayari. Unang-una, kung ikaw may sapi, kung ikaw may masamang espiritu doon sa loob, na-expose yan, yung demonyo nag-react. No? Usually, ang napapansin yung mga tomboy bakla at saka yung mga puno ng galit, hatred, napoposes yan. Tingnan niyo yung camp natin. Hindi yan naposes sa camp. Dating may sapi na yan. Kasi hindi ka pwedeng maposes sa camp na yung doon ka lang lalapitan ng demonyo. Dati ka lang meron. Na-expose ka lang. Kumbaga, nabulabog ka lang. Alam niyo ba yung yung tinatawag na crazy crab? Yung yung parang talangka siya na pumapasok sa shell. Pagka malaki na siya, hindi na siya kasero sa shell, aalis siya, lilipat na naman. Hindi ko alam kung anong tawag doon pero crazy crab ang tawag namin doon Na umang. Ay, yung niya, yung pagsipit niya, kapag ginanong-ganon mo yan, magtatago siya, tatakpan niya yung sarili niya, tama? Tatakpan niya gano'n, hindi mo makuha. Hindi namin mapalabas yan. Sabi nung kasama ko, madali lang palabasin yan. Paano? Kumuha ka ng posporo. Susunogin mo, hindi. Sabi niya gano'n. Alam mo yun, sinawakan lang niya gano'n, tapos may posporo dito. Yung likod lang. Yung dulo lang. Pinainitan niya, lumabas yung talangkay. Kapag ka napapaso ng masamang espiritu, dahil sa lakas ng anointing, lalabas siya. Predictable na. Basta tomboy, baklat, punong-puno ng galit, lalabas siya. Lalabas. Meron ako nakita na yung basagulero na na tao. Yung gusto lagi manuntok, lagi na lang galit. Gusto, kumbaga, suntukan na lang tayo. Sige, saktan kita. Gusto manakit. Parang gusto laging makapanakit. Abay, nung nag-camping na, July camp ito. Actually, worker. Lagi na lang nakikipagsuntukan. Lagi na lang worker ito. So, ano po nangyari?
Doon sa simbahan nila, hindi ganun kalakas yung init eh. Hindi ganun kalakas yung anointing. Ano po nangyari? Di wala lang. Pero nung umatay na lang maya na, eto na, sumisigaw na, yung kamay ko! Yung kamay ko! Nakaganyan na, yung kamay ko! Hinawakan na lang, lamig daw ng kamay, naninigas. Bakit? May demonyo. Gusto niya laging manakit. Ngayon, meron din namang isang isang babae na sabi niya, yung kamay ko, nakikipagsuntukan din. Basta gulo, anong boksingero? No? Sakit ng kamay niya. Kamay ko, babae. Worker din. Alam niyo, nung sinabi sa akin gano'n, bakit sabi ko, ba't ganyan yung babae? Hindi ko naman kilala. Sabi niya gano'n, magnanakaw yan eh. See? Akala mo, ikaw lang yun. Pero merong yung kamay. Nakuha niyo mga kapatid. Meron pa nga yung mga tao na na kapag yung sobrang, pag nakakita ng pera, parang, ay, gusto ko akin yan. Yung parang, hindi swapang yun, ang tawag doon. Yung parang inggitero na pagka nalaman niya may pera ka, dapat ako din, sana sa akin na lang. May mga ganun sila. Alam niyo mga kapatid, yung nag-o-offering na, sige, magbigay tayo, dumukot siya. Yan, tapos naglagay siya, pagbalik niya, ay, ba't nandito pa rin? Paglagay, mag-offering. Bakit tayo bumagsak ng offering? Bakit? May mga spirito yan. Ngayon sa camp, yung mga spiritong yan, na-expose. Hindi naman napuposes pero napapalayas. Yun ang sinasabi ng Diyos na humarap kayo doon sa templo. No? Ngayon, tuloy na nga natin, sabi niya gano'n. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Actually, hindi lang isa to, dalawa to. Tingnan niyo puro sa Matthew 8 tsaka sa Lucas 8. Dalawa sila. Ang lalaking ito inaalihan ng masamang espiritu sa libingan naninirahan. Bakit? Bakit sila sa libingan naninirahan? Kasi doon tahimik eh. Doon na, kumbaga, doon walang gumugulo sa kanila. Subukan mo kayang tumira yung napoposes sa tabi ng bahay mo, di mo paalisin? Hindi, paalisin mo yan. Kaya nga sabi niya, hindi siya maigapos ng matagal. Sa iba, nakalagay dito, tanikala. Sobrang lakas. Merong supernatural strength doon sa taong ito. At ang sabi rito, kahit tanikala ang gamitin, malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Yung mga may espiritu po, sabihin natin, alam niyo yung mga taong walang anointing, yan? Natatalian niya ng bandage. Merong mga problema rin na hindi maalis-alis. Tapos sasabi niya gano'n, ngunit, kumbaga parang problema ng pamilya, black sheep ng pamilya, ano pa? Hindi naman black sheep, gray lang. May mga something na talagang itong batang ito pupunta to. Maniwala kayo mga kapatid, sa camping, nakakita po ako ng mga tao na habang kinakausap ko, pag pe-pray ko, sabi ko gano'n, yung may mga sapi talaga na hindi naman lalabas yung demonyo, hindi lalabas. Na nakagano'n nga, nakataas pa nga ang kamay na ganyan pero kasi may sinasabi ang Diyos sa kanila, isuko mo to. Pero hindi lang maisuko, hindi talaga lalabas. Bakit? Baka gusto rin nila. Or, hindi nila mag-give up. At dahil dito, alam niyo, lalagpasan ko na lang yan. Bakit? Hindi mo naman mapapalayas Hindi mo mapapalayas yun. Bakit? Kapag gusto mo ang demonyo, gusto ka rin niya. Anong tawag sa inyo? MU. No? Mag-MU kayo. So, hindi mo rin siya mapapalayas. Anong mangyayari dito? Alam mo, alis na lang ako. Di pinag-pray ko lang ganun. Lilipat na lang ako. Siyempre, hindi ko naman sasabihin niya. Sasabihin ko lang po, mabubuntis na lang yan. After 2 months, nabalitaan ko, 1 month na palang pregnant. Buntis na. Mapipredict mo Nakuha niyo mga kapatid. Pero kasi kapag yung isang tao, ina-expose mo lang, ina-expose sa anointing, magiging malinaw ang isip niya na, bakit ako nagkakaganito? Ayoko ng ganito. Hanggang sa mami sasabihin niya gano'n, ayoko na. Give up ko na. Pero kung puro sa barkada, TikTok, saka kung ano pa mga ina-expose mo sarili mo, love not the world,
Alam niyo, advice ko po sa inyo, huwag kayong nanonood ng mga bagay sa YouTube na nainganyo kayo sa libutan. O kaya, yung halimbawa, magbukas kayo ng Facebook, mag-create kayo ng new account. Makikita nyo, follow, lahat ng mga kapangitan nandun eh. Follow. Mamili ka, follow. Kapag meron ako nakitang post ng isang friend ko sa Facebook na hindi maganda, i-ano ko siya, i-unfriend ko. Bakit? Ayoko nakikita yan. Bakit naapektuhan ako? Nakuha niyo mga kapatid. Meron ako nakita ng tao kumakain ng manggang hilaw na sinasawsaw niya sa asin na merong sili. Mapula-pula yung asin. Naapektuhan ako. Tapos makakakita ko ng mga bagay na gusto kong ilayo sa Diyos. Maapektuhan ako. Nakuha niyo mga kapatid. Ayoko makita yan. Ayoko yung Facebook ko na, yung Facebook ko nakikita ko, gusto ko makita si Lord. Kaya kapag meron nagpe-friend request, tingnan ko muna yung ano niya, yung Facebook niya, kung puro, unang-una, kung puro mga pangit, yung mga, meron naman ako isang nakita, puro Naruto. No? Saka ano ba yun, yung Ghost Fighter, laos na to, dito pa rin siya. Usually, mga bata yan, ganyan eh. Kaya ayoko nakikita yan sa Facebook ko, sa wall ko. Tapos ang isa pa, ngayon na ayoko nagtitinda. Puro live selling, gano'n. Natatakot ako, bakit? Baka ako bumili. Ayoko expose doon. Ang gusto ko ma-expose lang, puro Bennyhin lang yan. Mga Kenneth Hagin lang yan, mga Sweet Wiggles Word lang yan, nakakapagod minsan, nakakasawa. Pero sige, ayoko makita yung iba. Kasi sabi ni Elijah kay Elisha, kung makikita mo ko, if you can fix your eyes on me, sabi niya, makukuha mo yung hinihiling mo. Alam niyo ba yung Justice League? Yung karton? Napanood ko lahat yan. Pero alam niyo, nagsisisi ako. May moral naman pero hindi biblical. Pagdating ko sa bahay, galing dito, halimbawa, papanoorin ko nun sa cable, na parang, bakit? Teka, kumbaga mamaya, sasabihin ko na, mamaya na ako mag-pray. Bakit? Puro ganun. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya nga sabi niya rito, sa libingan naninirahan, hindi siya maigapos. May tulog pa ba? Hindi siya maigapos, malimit siya ipangaw at gapusin ang tanikala, ngunit pinaglalalagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw, talagang walang makasupil sa kanya. Parang mga kabataan ngayon, no? Hindi mo masupil. Tapos sabi niya gano'n sa verse 5, araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan. At sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Tingnan niyo ito mga kapatid. Araw-gabi siyang nagsisisigaw. Sino ba itong sumisigaw ito? Demonyo o siya? Actually siya. Hindi yung demonyo. Bakit? Sumisigaw siya, pagod na ako. Ayoko to. Tapos sasabi niya rito, at sinusugatan niya ng bato. Sarili ko ng bato yan. Susugatan niya yung sarili niya. Sabi lang, demonyo ba yan? Yes and no. Siya at yung demonyo. Ang gusto, saktan ka lang. Alam niyo nagkaroon po ako ng nung unang panahon, nagpe-pray akong ganyan. Maya-maya biglang na parang napuno ng parang mga kaisipan, yung isip ko na akala mo machine gun. Sabi ko, ba't nakaupo ako, nakapikit akong ganyan. Sabi ko, ba't ganito pumapasok sa isip ko? Tuloy-tuloy yan. Sabi ko, in Jesus' name, lumayas ka, gano'n ako. Ano ba to? Bakit gano'n na? Parang, gumaganyan ka na. Time ng prayer ko yun. Dumilat ako. Pagkadilat ko, nakakita ko dalawang ibon na mahaba ang liig. Tapos, nakatingin sa akin ganyan. Yung isa nakatingin parang ostrich, pero ang pangit nila. Isa pa, ganyan, nakatingin siya sa akin, gano'n. Dalawa sila, pinagtutulungan ako na nakatingin na, nakita ko talaga Ano gagawin mo ngayon? Tatakbo ka. Alam mo ng demonyo yun. Nanahimik muna ako, pumigit akong ganyan. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Hanggang sa tumigil yung nag-stop yung mga
Ulong. Parang brrrr, ganun yung ano yung parang, gaganon ka na eh. Alam ko ang pakiramdam ng binubulungan. Alam ni Kuya Boy ko ang pakiramdam ng pakamatay ka na lang. Umalis ka na sa ministry. Hindi mo kaya yan. Ang gulo-gulo. Mahihirapan ka lang. Mabagal pa to. Baka nga 100 times pa ang bagal ang salita ko sa inyo. Pero yun talagang tuloy-tuloy siya. Puro discouragement, puro kapangitan, puro... Mas lalo na sa Jesus, 40 days na binulungan. Walang tigil. Alam niya ang pakiramdam. Alam ko rin ang pakiramdam. Eh, anong ginawa mo? Di yun nga, nanahimik kong ganun. Talagang kinontrol ko yung isip ko. Alam niyo sa Bible nakalagay dito. Ang daming katuruan nito patungkol sa controlling your mind. Yung mind power, yung self-control. Alam niyo yung pinakamaingay kapag nagpe-pray, number 2. Diyan. Pag nagpe-pray ka, ang ingay nito. Number 1. Kasi number 2 lang yun eh. Ang number 1 ang pinakamaingay. Isip mo. Ang ingay nito pag nagpe-pray ka. Minsan hindi ka magkaroon ng quiet time. Bakit? Kasi ang daming pumapasok. Eh, ano ginawa mo nga? Eh, di nanahimik akong gano'n. Peace, be still, and know that I am God. So, ano nangyari? Nireview ko nang nireview. Ngayon, biglang nakapikit ako. Eh, kung tingnan. Ba't ko titingnan? Minsan, magpapakita tayo ng ano, mga... Gusto yung makakita ng ano, ng mga picture ng mga nag-shot na ganyan. May nakitang multo. Nakitang multo. Dito sa Rema, may mga ganun. Nakita nila yung ano, yung papakita, nagpa-picture sila. May nakitang mukha dito sa gitna na hindi na makasali dun sa selfie nila. May mga ganyan dito sa Rema. Ngayon, sabi nila ganun, alam nyo, tinignan ko, nakakadiri. Nakakadiri yung mga itsura ng mga multo. Pero tao. Pero wala naman siya rin eh. Meron pa nga doon sa baler eh, meron silang pinicturan nila yung lupa kasi iyahablan nila. Dahil yung lupa nung tiyahin ko ron eh, ginawa ng mayor eh, ginawang sementeryo na walang paalam. Eh, di ginawa, naghabla sila, nagpicture sila. Dalawa lang sila na nagkukuha. Ang camera nun, yung, yung film. Yung nilalagyan pa ng flash na gano'n eh, yung maaga naman. Pero film, gano'n. May nakita silang tao. Nakasandal sa puno, nagpapahinga. Alit. Parang naka-shorts nga lang eh. Sabi lang, wala naman tao rito. Bakit gano'n? Tayo lang nagpunta rito. Ngayon, dito sa Rema, may mga gano'n, sa mga selfie ng mga tao. Tapos, marami pang gano'n. Ngayon, pinapadala sa akin gano'n. Kung magkasabi, post mo. Ba't ko post? Kaya nakita sa picture yan kasi gusto magpakita. Tapos ko naman, titingnan mo. Hello? Tumingin ka lang sa salamin kung gusto mo makakita ng... So, nandiyan pa kaya? Pero napansin ko po, magmula nung halimbawa na-expose sa anointing, nababawasan yan. Babawasan. Nawawala na yung mga ganyan. No? Kaya sabi niya rito, araw-gabi, sabi niya gano'n, araw-gabi sumisigaw siya, bakit? Nahirapan ako. At sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Nakuha niyo mga kapatid, andun yung yung susugatan ka lang ng kaaway. Anong pinakadahilan? Kasi wala nang exposure sa anointing. Eh, church naman ako, hindi ganun kalakas. Mari nga yung demonyo, rito eh, kung mag-stay pa sa'yo na matagal dito, pero pag humarap ka na sa mas malakas na anointing, hindi ka tatagal. Eh dito nga, di ako na-explain eh, baka doon, tingnan natin. Nakuha niya mga kapatid. At sabi niya gano'n, sumisigaw ng malakas. Nasigaw siya. Araw-gabi, nagsisigaw. At sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Alam niyo, yung mga tao pong may mga malalaking sugat sa buhay, punta kayo doon. Mag-invite kayo sa believer Kahit pagka-summer camp, tsaka July camp, anointing doon.
Malayo pa'y natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. Sino to? Ang demonyo o siya? Sabi ng iba, yung demonyo to, ang demonyo hindi lalapit sa anointing, lalayo. Kaya nga ayaw nila mag-camping. Saka tingnan niyo po, hindi niyo napapansin sa camping, first day gusto nang umuwi lahat. Mas marami ang gusto umalis. Bakit? Kasi yung mga demonyo nila nandun pa eh. Pero habang na-expose siya, ano nangyayari? Ayaw na umuwi. Gusto nila manatili na lang sa presensya ng Diyos. No? Ano nakakanta yan? Pupurihin ka, O Diyos, nang aming alay ay pagsamba. Walhatian o karangalan, kapangyarihan ko'y walang katulad. One more time, pupurihin. Pupurihin ka, O Diyos, nang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming tingin, ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Basahin ko po, sabi niya gano'n, malayo pa'y natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. At sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Alam niyo po, alam ng ano eh. Sabi nila, yung tao daw ito, sabi naman ng iba, yung demonyo ito na nagpatira pa. Kahit pa sabihin natin demonyo yan, mas maganda nga eh. Kasi lahat ng demonyo, luluhod. Ano mang pagkagapos sa'yo, ano mang tanikala sa'yo, ano mang sakal sa'yo ng dyablo, ano mang hirap, ano mang pangit ng buhay na nararanasan mo, luluhod dito. Alam niya, nasabi niya gano'n ito pa eh. Tingnan niyo po, sabi niya gano'n, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Pwede kang pakialaman ng Diyos. Pwede yung pag-aaral mo, pwede. Yung kahirapan mo, yung sakit mo, yung pamilya mo, yung kaguluhan sa inyo, yung problema mo, yung pangarap mo, yung future mo, pwedeng pakialaman ng Diyos. Tagal na, walang anointing doon sa lugar na yun. Pero ngayon, eto na yung pinaka-anointing dumating. Alam ng demonyo na eto na. Pwede niya akong saktan, pwede niya akong alisin, pwede niya akong pakialaman. Tapos nakikiusap. Huwag muna kayo mag-break. Huwag ka muna umalis sa trabaho. Huwag ka munang gawin yan. 1 taon na lang. Saka ka na mag-worker. Saka ka na maglingkod. Nandun yung pakikiusap. Huwag mo kong pahirapan. Sabi niya gano'n. Alang-alang sa Diyos. Alam niyo ba, isang pinakamagandang yung gusto kong makita kapag yung inapi ay nagsimula ng gumanti. Alam niyo ba sa Bible, hindi bawal ang gumanti? Yung maghiganti, hindi bawal yan. Pwede yan. Kung ang Diyos ang gagawa, huwag ikaw. Hindi natin lugar ang gumanti o maghiganti. Trabaho ng Diyos yan.
No, sabi ni Lord, vengeance is mine. Alam nyo na minsan nakikiliti ako, naalala ko, sabi ko gano'n, alipin din ako nitong ganito eh. Kumbaga, hawak ng diablo yung ilong ko eh. Pero buti na lang, niligtas ako ni Lord. Buti na lang na born again ako. Buti na lang hindi tumigil ang nanay tatay ko sa prayer. Buti na lang merong mga taong nag-share sa akin na nagpatong-patong na, nagsama-sama na yung prayer nila hanggang sa mamaya na-break na yung tanikala ko. No? Na-break na ng kumbaga yung bisyo ko, yung pangit sa buhay ko, lumuhod na sa Diyos. Ano nangyari? Hindi natin matapos na pero alam nyo, sabi rito, lumaya sila. At gustong mag-worker. Basahin nyo po. Gustong mag-worker. Pero sabi ni Jesus, sige, mag-evangelize ka na. Doon. Sabihin mo rin sa mga kamag-anak mo na kung paano kang kinawaan ng Diyos. No, sige, magsimula ka roon. Magsimula ka. Alam niyo po ba yung isa sa pinakamagaling magsalita? Si Barnabas. Mas magaling kay Pablo. Nakalagay po sa Bible, mas magaling si Barnabas na magsalita. Akala nga nila Diyos yung si Barnabas at si Pablo eh. Meron kasing may yung sa Greek mythology, meron kasing Diyos na messenger. Sino yun? Yung nasa Facebook. Yung messenger. Joke yun. Messenger of the gods. Siya yung tagahatid. Sino? Si Mercury. Drugstore. Mercury. Siya yung messenger. Ibig sabihin, kung messenger siya, magaling siyang magsalita. Ngayon, akala nila si Barnabas ay si Mercury. Kasi mas magaling siya kaysa kay Pablo. Alam niyo po anong time na meron pong isang lalaki na lumapit kay Jesus, mayamang lalaki na sabi niya gano'n, ano ba dapat kong gawin para makuha ko ang kingdom ng Diyos? Sabi ni Jesus, ganito. Sabi nung tao, nagawa ko na yan lahat, bata pa lang ako. Tapos sabi ni Jesus, sana lang kulang mo. Ngayon, hindi niya magawa. Alam niyo kung sino sinasabi po nila? Sabi ng mga Bible scholars, si Barnabas yun. Kaya naisuko din niya yung kayamanan niya. Nabitawan din niya yung isang bagay na yun na humahawak sa kanya. No? Ano lang, kumbaga, maubos yung time natin pag ikwento ko sa inyo yung mga magagandang nangyari kapag na-expose sa anointing. No? Luluhod yan. Luluhod yung mga demonyo. Luluhod yung nang-aapi sa'yo. Luluhod yung nag-o-oppress sa'yo. Yung nagluluhod yung nagbibigay sa'yo ng kaguluhan. Yung nagluluhod yung nagbibigay sa'yo ng yung saradong isip. Luluhod lahat yan. Sabi ko nga po, dito kasi sinasabi ng Biblia, ang tagal na wala ng anointing doon sa lugar na yun. Kasi ang layo sa templo. Pero ngayon dumating yung pinaka-source ng anointing si Jesus. Alam ng demonyo eh. Pupurihin ka, O Diyos, ng aming alay ay pagsambahan. Kalwalhatian mong kalakasan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi ng aming tinig. Sisigaw sa buong mundo, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming
Sige po, magpe-pray po tayo para sa camp. Alam niyo, dami yung mga nananaginip na ang pangit ang nangyari sa camp. Yung mga panaginip na yun ang plano ng Diablo. Kasi wala naman siyang magandang plano eh. No? Ang plano niya ay sirain ang camp. Pero hindi naman natutuloy yun. Bakit? Kasi nagpe-pray po tayo. So, grupo po tayo na tigat-tigat to, pag-pray natin ang camp. Ngayon, yung scanning prayer, no? Ano ibig sabihin ng scanning prayer? Yung hinahanap mo, saan ba dapat tayo pag-pray? May kwento ko sa inyo sandali. Nung nagpe-pray kami sa camping dito po sa Florida, yung doon sa school nila Mia, nakita po ako ng yung sa wiring nila. Palagi kong kinukwento to, kasi gandang illustration eh. Doon sa yung poste, yung loob ng hall, yung sa mismong loob ng hall sa Florida, yung wiring doon, yung nakakita ko ng ahas. Habang nagpe-pray, parang, ano ba to? Imagination ko. Baka ko lang ito. Nakita ko eh. Nag-pray kami. No? Sinabi ko. Bakit? Na-scan mo eh. So, pinag-pray. Alam niyo po, nung Huwebes na, yung Huwebes Santo, naputol yung mismong nakita kong lugar, kung asaan yung ahas, naputol yung wire. Walang kuryente. Kaya mabuti na lang, andun si Noel. Di ba, electrician siya? Ngayon, sabi kong gano'n, magawa mo kaya ng paraan? Sabi niya, ayun, putol ko yun. Sabi ko, asan? Hindi ko makita. Baka naman malabo lang yung mata ko. Sabi niya, ayun, kitang-kita. Sabi niya gano'n. Ayusin ko. Sabi niya gano'n. Alam niyo na ayos. Kung saan mismo, sabi ko, gano'n pala. Kasi sinasabi sa inyo ng Diyos maagay para mapag-pray. Tapos ito pa. Huwebes Santo yan. Paano kung wala si Noel? Saan ka maghahanap na electrician? Saan ka maghahanap ng ganong tao na gagawa niyan? Huwebes Santo yan. Di nasira sana yung camp. Pero ang Diyos kasi advance mag-isip. At always nagbibigay siya ng rescue. Kaya maganda po na kung ang camping na pagpe-pray natin, dapat yung buhay din natin. So, okay po, grupo tayong tigat-tigat to, pag-pray natin yung camping, yung plano ng kaway, wasakin natin. Kasi marami pong hindi makakapunta kasi masisiraan, nagkulang ang pera, ganito, ganyan. O sige po, grupo tayo. Okay po, sa Facebook po, babay na. No, God bless you.